Isang magandang umaga po sa bawat isa. Manatili po tayo sa pagkakatayo at sabay-sabay po nating basahin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa banal na kasulatan, ang kinasiyang salita ng Diyos, walang kamalian at natatanging batayan ng aking pananampalataya. Ito'y binubuo ng 39 na mga aklat sa lumang tipan at 27 aklat sa bagong tipan. Sumasampalataya ako sa isang Diyos na may 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, magkakapantay sa kadakilaan, sa kapangyarihan at pagkawalang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumanglang ng langit at ng lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo na anak na bugtong niya, Panginoon at tagapagligtas natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahaturan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, at sa 3 araw nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Nang biyaya at pananampalataya ay pawang kaloob ng Diyos at wala akong bahagi para sa aking personal na kaligtasan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa pagkakaisa ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan siya nawa. Tayo po ay sandaling manalangin. O aming Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito at sa pagkakataon na ibinigay mo upang ikaw po ay aming masamba sa paraang nais mo. Sa paraang pagsamba na talagang nauukol at karapat-dapat sa iyo. Tunay po, Panginoon, na sa umagang ito, muli kaming nagpapasiyasat na aming mga puso't isipan, ang kalagayan ng aming mga kalooban, Panginoon, sa sandaling ito, muli po naming inilalapit sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, sa lahat ng mga pagkakasala, Panginoon, sa mga bagay na hindi naaayon sa inyo pong banal na kalooban. Patawarin niyo po kami, pakalinisin niyo po kami, Panginoon, at hayaan mo, Lord, na sa sandaling ito, patuloy po na ikaw lamang ang amin pong masamba, ikaw lamang ang mataas sa amin pong buhay. Samahan niyo po ang bawat lingkod na inyo pong gagawin sa sandaling ito, higit sa lahat ang inyo pong tagapagsalita na magdadala ng mga mensahe sa umagang ito. Ikaw po ang manguna sa kanya, ang bawat salita na lumabas sa kanyang mga labi ay ang mga mensahe na nais mong maparating sa bawat isa sa amin. Ikaw rin po ang magbukas ng aming mga puso't isipan upang tanggapin namin, Lord, ang iyong mga salita at talagang tumimo ito sa puso namin upang maipamuhay namin sa araw-araw. Hayaan mo na ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa at anuman pong kabigatan, anuman pong mga pasakit na amin pong nararanasan sa sandaling ito, hayaan mo, Panginoon, na ito lahat ay maisang tabi at tanging ikaw lamang ang maging sentro sa buong panahong ito ng pagsamba. Ikaw lamang ang madakila namin, ikaw lamang ang mapapurihan po namin. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, samahan niyo po kami simula sa simula hanggang sa magtapos ang gawain ito. Patuloy na maibigay namin sa iyo ang karangalan na nauukol lamang sa iyo, Panginoon. Purihin ka aming Diyos, ito lamang po ang aming samot, aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay for giving us another Sunday of worshiping the Lord. Pwede mo bang pakibati, pakikabayan muna ang inyong katabi, ang inyong nasa likuran, at pakisabi sa Kanya, nagagalak ako na nakasama kita.
Sa mga first time po natin nakasama sa Caridad Unida, we welcome you sa ating sama-samang pagsamba. We welcome also ang ating General Superintendent at ang kanyang may bahay na narito sa bahay. Tayo po ay sama-samang umawit at magpuri sa ating Panginoon. Are we ready to worship the Lord? Parang mahina. Are we ready to worship the Lord? We have a happy day sa umagang ito dahil ang Diyos na siyang kumilos at tayo kanyang minahal at tayo kanyang tinubos sa ating mga kasalanan. Amen. Hey, let's sing. Greatest day in history. Let us be that you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it on, Jesus is alive. We declare, He's alive. Away, oh, happy day, I'll never be the same. Amen. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. There's joy and perfect peace. Earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. We will shout, He's alive. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin
the Father's only Son. Since you came here, from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And sing, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay, Almighty, forever. I will never be the same since you gave me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. One more time, let's declare you are my Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. You are Almighty, Almighty, forever. I will never be the same. See you gave me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you gave me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Okay, sabay-sabay tayo. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. We sing hallelujah for all you've done, Lord. For all you've done. For your goodness, for your greatness, O Lord. For your love sa bawat isa amin. We have a happy day, Panginoon, because you have saved us, Lord God. And as we come to your place this morning, Panginoon, hayaan mo na may laas namin ang aming mga sarili po sa inyo. Habang kami, Lord, umaawit, habang kami nag-worship, Lord, we are giving to you everything, Panginoon. We are surrendering all of us, Panginoon, sa umagang ito. And may your presence continue to touch us, Lord God, once more, habang kami po ay umaawit na patuloy na sama-sama pagsama sa inyo, Panginoon. Be with us, Lord, as we continue to worship and lift up your name, Panginoon, sa umagang ito. could find in you through
all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to adore you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me
For your name is great, Lord. For your name is great and greatly to be praised. We give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name, Lord. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great, Lord. For your name is great and greatly to be Praise. Yes, Lord. For your name is great and greatly to be praised. For you are Lord, for you are worthy of all our praise. Ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang aming Diyos na tagapagpagaling. Ikaw ang aming Diyos na siyang aming patnubay. Ikaw ang aming Diyos na siyang magmamahal sa aming Panginoon. Ikaw ang Diyos na tumutugol sa aming mga pangangailangan. We give to you back all the worship, Lord God, sa umagang ito. We are giving you back all the worship, Jesus. We are giving back to you all the worship of our Holy Spirit. Be with us, Lord, as we lift up your Lord God, as we sing praises, as we sing glory, as we listen to your word, Lord God, sa umagang ito. May your presence fill this place, Lord God. Ikaw po ang lumiko at kumausap sa bawat sa amin. Nang sa kayo, Panginoon, ikaw at wala na iba ang siyang makatagpo namin ng Diyos sa umagang ito. To you be all the highest praises, highest glory, highest worship, Panginoon, na pwede mo namin ibigay sa inyo sa umagang ito. We lift up your name, Lord God. This we all pray in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po ay lumulog sa Panginoon at magpasalamat sa Kanya sa umagang ito, sa mga bagay na Kanya pong ginagawa sa ating pong mga buhay. Tunay po na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng sandali. Hilingin natin yung mga kabataan para doon sa ating mga seniors. Bangko. Sige po, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Purihin ka po, dakilang Diyos. Purihin ka sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa bawat isa. Purihin ka sa iyong hindi nagmamaliw na pag-ibig at pagmamahal sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na iyong pinaparamdam sa amin, sa mga bagay na iyong pinaparanas sa amin, Panginoon. Tunay po na hindi namin kayang isa-isahin ang lahat ng bagay na ito. Pero nais po namin ibigay sa iyo, itaas sa iyo ang aming mga pagpapasalamat. Pagkilala na sa lahat ng bagay, Panginoon, sa panahon man ng kasiyahan o kagalakan, maging sa panahon ng kalungkutan at mga pagsubok, ikaw ang aming Diyos na nagmamahal sa amin. Nagpapakita, nagpaparamdam, Panginoon, ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-ibig sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa napakaraming mga biyaya, sa mga taon ng buhay, anibersaryo, sa mga kaarawan, Panginoon, sa mga kagaling at kalakasan sa panahon ng pagkakasakit, sa iyong pagtugon sa mga panalangin, sa iyong provision, Panginoon, sa aming mga pangangailangan, maging doon sa mga challenges ng buhay. Salamat po dahil lagi ka naming kasama. Hindi mo kami iniiwan sa lahat ng mga pagkakataon ng buhay. At nawa, Panginoon, ang mga buhay namin, ang mga pusong ito, Panginoon, na nasa unahan, maging yung mga kapatid namin na hindi man makapunta dito sa unahan, Panginoon. Bigyan mo kami patuloy, Panginoon, ng pusong mapagpasalamat sa iyo sa lahat ng bagay na iyong ginagawa sa buhay namin. Purihin ka, dakilang Ama, nawa talagang ang kagalakan sa puso, ang pagpapasalamat sa aming mga puso't buhay ay lagi naming magawa, Panginoon.
bilang pagkilala sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Sa umaga pong ito, sa pamamagitan po ng pagkapatong ng mga kamay ng iyong maliliit na lingkod, yung igawad sa iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat ng iyong bumbasbas at pagkapala. So ang ating paksa, ang ating topic ngayong linggo ay may pamagat na surrender your will o isuko ang iyong kalooban. Isuko ang iyong kalooban. Kung meron daw pong isang bagay na napakahirap gawin sa buhay ay yung isuko o ibigay o sabi nga ay parang ipagkatiwala o kaya isang tabi yung ating sariling kalooban. No, yung bang ikaw ay magparaya sa buhay, di ba? Kasi siyempre meron tayong kani-kanyang mga kalooban, may kanya-kanya tayong kagustuhan, no? At ayaw natin mostly ng isang tao na hindi nagagawa o nagaganap yung kanyang sariling pagnanais sa buhay. So kaya kung meron mang isang bagay na mahirap daw gawin ng isang tao ay magpaubaya sa lahat ng aspeto, sa lahat ng bagay. Ipaubaya yung kanyang sariling kalooban sa kahit na sino. Pero ngayong umaga, pag-uusapan natin, gaano ba kahalaga at ano ba yung mga aral ng salita ng Diyos na may kinalaman sa pagsuko ng ating mga kalooban, lalo sa Diyos. Ano ba yung mga bagay na mahalaga na dapat nating makita at matunghayan, particular sa experience o sa karanasan ng ating Panginoong Jesus. Yan, saglit po tayong yumuko at saglit po tayong manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, kami po ay patuloy na nagbibigay sa iyo, Panginoon, ng iyong pamatnubay, Panginoon, sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong salita. Ikaw nga po ang mangusap sa amin, ang iyong mga salita, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng mga aral, ng buhay na siyang aming maaring lakaran, Panginoon, lalo sa aspeto ng pagsuko, Panginoon, ng aming mga sarili. Dalangin po namin na, Panginoon, na sa pamamagitan po, maging ng iyong karanasan, nung ikaw ay nandito sa mundo, ay makita namin, Panginoon, ang halaga ng mga bagay na aming pag-uusapan sa umaga pong ito. Ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan. So, kung kayo ay may mga Biblia, inyo pong buksan sa aklat ni Marcos, kabanatang 14, talatang 34 hanggang 36. Mark chapter 14, verse 34 to verse 36. Ganito po ang sinasabi. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghinday kayo rito at magbantay. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari wag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay, alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. So ang biyaya po ng Diyos at pagkapala ang siyang manguna at mangusap sa atin sa pamamagitan po ng kanyang mga banal na salita. Sa English version, binanggit yung salitang doon sa verse 36, Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me, yet not what I will, but what you will. So mamaya tutunghayan natin ng kaunti yung bagay na iyon, yung terminology na iyon na ginamit sa English version. Ano po? So ano ba yung mga bagay na gustong bigyan ng halaga ngayong umaga sa ating pagbubulay-bulay? Una ay yung pusong nalulumbay ay dapat na lumalapit sa Diyos. No, ang pusong nalulumbay ay nangangailangan ng paglapit sa Diyos. So lahat naman po tayo ay nakakaranas ng kalumbayan. Ano ba yung mga dahilan ng kalumbayan o ng kalungkutan? So siyempre, most of us are facing death. Diba? Yung kamatayan, yan ay nagdudulot ng lumbay o saglit na lumbay o sa iba ay matagal na kalumbayan sa buhay ng isang tao. O kaya naman ay yung sickness, yung pagkakasakit.
no, hindi ho madali yung magkaroon ng karamdaman. No, at alam ko sa ating church, aware tayo na marami tayong mga kapatiran ngayon nandun sa testing ng sickness, no, ng karamdaman. At mahirap po iyon. No, hindi lang nakasalalay sa aspetong pinansyal, kahit na marami kang resources, pero iba pa rin na wala kang karamdaman. Amen? Di ba? No, iba pa rin yung malusog yung iyong katawan, hindi ka nag-aalala sa iyong kalusugan, kahit na ikaw ay mayroong mga resources sa buhay. So, ang isang tao na nakakaranas ng kalumbayan, most of the time, meron tayong mga ginagawang hakbangin. At maaring sabihin natin na yung mga hakbangin ng mga tao sa panahon ng kalungkutan o kalumbayan ay kadalasan malayo sa Diyos. No? Tumatakbo tayo sa mga bagay ng mundo na akala natin magbibigay sa atin ng pangmatagalang solusyon o sabi nga pangmatagalang sagot doon sa ating kalumbayan. Pero at the end of the day, makikita po natin hindi po iyon ang katugunan. No? Hindi na ibibigay ng sanlibutan yung tugon o yung sagot sa ating kalumbayan o sa ating kalungkutan. Kaya dito sinasabi na sa pusong nalulumbay, ang kailangan ay ang paglapit sa Diyos. Ano ba yung mga bagay na ating makikita sa panahon ng paglapit ni Jesus, ng ating Panginoong Yesus sa ating Diyos Ama? Sabi po diyan sa verse 34, ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. My soul is very sorrowful, even to death. No? Parang hinalintulad ng ating Panginoong Yesus yung kanyang kalungkutan, kakabit ng kamatayan. No? Yung labis na kalungkutan na kakabit ng kamatayan. So siguro hindi naman ito kaiba sa atin ng mga tao ngayon. Ito rin po yung ating nararanasan at maaaring nararamdaman sa panahon ng labis ng kalungkutan. Yung parang gusto mo nang isakripisyo yung iyong sarili, di ba, yung kataga na hindi ba mas maganda na mamatay na lang ako kaysa maranasan ko to yung gantong klaseng lungkot o gantong klaseng paghihirap sa buhay. So laging na-ascribe yung kalungkutan sa kamatayan. Pero ano ba yung mga bagay na naisabihin sa atin ngayong umaga ng ating Panginoon? Una, sabi diyan, ang pahayag ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang identity bilang tao at yung kanyang tunay na damdamin. So ang isang mahalagang bagay na makikita po natin dito, yung labis na kalungkutan maging ng ating Panginoong Yesus ay manifestation ng kapahayagan ng kanyang identity bilang isang tao na mayroong tunay na damdamin. Nung naalala ko po nung ako ay nasa Bicol, nung ako'y nagkasakit, parang nakwento ko na yun eh. Dinala ako ng mga member ng leader sa hospital para i-confine. Tapos may isang member doon na nakasakay doon sa sasakyan. Hindi siya aware na dadalhin ako sa ospital. No, sabi niya, anong meron? Word na Bicol word yung ginamit niya eh. Mas nakakatuwa sana kaya hindi ko na maalala. Ano daw yung meron? Sabi nung isang elder ng church, si Mami Luz, naabutan pa yun nila ng ina ito sa Carolina eh. Si pastor may sakit, dadalhin sa ospital, i-confine. Si pastor may sakit, nakakasakit ba ang pastor? Sabi nung isang member. Siyempre naman, sabi nung elder natin. So, minsan, yung ganoong mga pagkakataon, no, parang sa iba, hindi casual o hindi pangkaraniwan na yung estado natin, lalo spiritually, no, kung bawa, kayo manggagawa, parang excuse ka na sa pagkakasakit. Parang gano'n yung kaisipan ng isang member. No, hindi ka magkakasakit. How much more itong nararamdaman ni Jesus, diba, during this time. Nandun siya sa panahon ng sorrow, diba? Nandun siya sa panahon ng paghihirap, ng labis ng kalungkutan. No, kumbaga yung stress na meron siya ay labis at hindi kayang ilarawan. At ang sabi niya, no, parang nandun na siya sa panahon o punto ng kamatayan.
Ano kaya yung pwedeng sabihin nung member nating iyon? Kung si Jesus yung kasakay niya doon sa sasakyan. Kung si Jesus nagkakasakit o si Jesus nai-stress, baka itanong niya rin yung ganoong bagay, di ba? Pero ito po yung pagpapahayag o kapahayagan na ang ating Panginoon ay nagpakita at nagpahayag ng kanyang identity bilang isang tao na mayroong tunay na damdamin. Siya po ay nalungkot, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng kasalanan ng sanlibutan na kanyang papasanin. So alam natin, ito yung preview ng kanyang kamatayan sa krus, sa kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan. So ibig sabihin, yung kanyang kalungkutan at yung kanyang nararamdaman ay hindi dahil sa kanyang kahinaan bilang isang tunay na tao during that time. Kundi dahil doon sa bigat ng kasalanan ng buong sanlibutan na kanyang papasanin na. So, siyempre, alam niyo na yun eh. No? Ang Diyos natin, ano naman siya, omniscient God. Alam niya na yung mangyayari, yung mga event prior to that. No? Yung mga event after that time. At alam niya na napakahirap ng kanyang mararanasan. At yun naman talaga yung kanyang naranasang hirap. So sa halip na lumayo sa Diyos, ano pong sabi? Lumapit siya sa Ama sa panalangin. Lumapit siya sa Ama sa panalangin. No? So, yung isang bagay na medyo makikita natin dito na may pagkabibigay halaga din sa kanyang ginawa, yung kanyang request sa kanyang mga disciples. No? Sabi niya doon sa kanyang mga disipulo, remain here and watch. No? Sabi, ito ay tawag sa kanilang suporta or somehow ay spiritual vigilance sa pagdaraanan ni Jesus during this time. Di ba? Sabi doon sa last verse ng 34, last part ng verse 34, maghintay kayo rito at magbantay. Maghintay kayo rito at magbantay. So, sa panahon po ng kalungkutan, sa panahon ng kalumbayan, saan ba tayo o kanino ba tayo lumalapit? No, saan ba tayo tumatakbo sa panahon ng ating labis na kalumbayan o kalungkutan? Sanay ba tayong lumapit sa Diyos o baka doon sa mga bagay ng mundo na akala natin ay magbibigay sa atin ng kaaliwan o katugunan doon sa ating kalumbayan? Pangalawa, ay yung panalangin ay isang lugar ng pagsuko. No, ang pangalawang aral na binibigay sa atin ng ating mga talata ay yung kaugnayan ng panalangin sa aspeto ng pagsuko. Ang sabi diyan, ang panalangin ay isang lugar ng pagsuko. Isang lugar kung saan ipinapakita natin o pinapahayag natin yung ating pagsuko sa Diyos. No, sabi ng English version, no, Jesus is agonizing in His prayer. Parang napakalalim nung kanyang nararamdaman. No, napaka-rubdob nung kanyang pakiramdam na halos magpatira pa siya na lumapit sa ating Panginoon o sa ating Diyos. No, so, yung physical expression na meron si Jesus dito, no, sa verse 35, ay makikita po natin. Sabi diyan, nagpatira pa upang manalangin na kung maaari, wag nang sumapit sa Kanya ang oras ng paghihirap. Yan. So, pag sinabing magpatira pa, yan po ay hindi basta-bastang gesture ng prayer. No, tayo, sanay lang tayo nagpipray na nakayuko, nakapikit, no? O nakaupo, o siguro sometime yung nakaluhod. No? Sanay tayo sa ganoong gesture. Pero dito, pinakita na ang ating Panginoon ay nagpatira pa. No? Yung paraan na makikita natin ginagawa ng ilan sa mga kapwa nating Pilipino, yung mga, particularly yung mga Muslims, di ba? Kapag sila yung nagpipray, talagang nagpapatira pa sila. Nung mga bata kami, diyan sa palengke, nung maraming mga Muslim na nag-negosyo along doon sa linya ng Dunkin Donut, doon may mga Muslim doon dati, may mga pwesto ng Muslim. Nung makikita mo sila,
na kapag oras ng kanilang panalangin, kahit nandun sila sa lugar ng kanilang tindahan, nakaano sila, nakadipa sila doon sa kanilang lugar at nagpipray. No, one time nakita ko na rin yun sa may palengke ng Imus noon. No, ganun yung kanilang ginagawa. So sila ay nagpapatira pa sa kanilang pananalangin. No, si Jesus, siya ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari, wag nang sumapi sa kanya yung oras ng kanyang paghihirap. Sabi nga po diyan, di ba, sa gitna ng matinding emosyon, si Jesus ay nagpatira pa. Ano po yung pagpapatira pa para sa kanya? Ito po'y isang anyo ng kababaang loob. No? Isang anyo ng humility. Yung kababaang loob na pinakita mismo ng ating Panginoong Jesus. Of course, it is also a physical expression of distress. No? Yung bang wala ka na magagawa, parang yun yung panahon na nasuko ka na, sukong-suko ka na, hindi mo na alam kung ano yung gagawin. You just fell on the ground. Di ba? No? Yung pagpapahayag ng complete humility and desperation. Pagpapahayag ng kumpletong pagpapakumbaba o kababaang loob sa Diyos. Ano ba yung ginawa niya? Pinanalangin niya na kung maaari o kung maaari bang makalampas siya sa oras ng pagdurusa. Yun po ay isang tunay at taos-pusong hiling ng ating Panginoon. Kasi yun yung nararamdaman niya eh. Diba? Tayo ba kapag tayo ay nagpipray, tunay po yung ating pinapahayag sa Diyos? No? Si Jesus in particular, di ba, ayaw niya na nagpipray na gumagamit ng maraming mga iba't ibang mga salita. No? Ayaw niya na parang nagpapasikat lang sa pananalangin. No? Hindi niya gusto yung mga bagay na yun. Ang nais niya ay ipahayag natin yung ating tunay na nararamdaman sa Diyos, sa panalangin. So, sa puntong iyon, yung kanyang mga panalangin ay yung may kahilingan na kung maaari ba, makalagpas siya sa oras ng kanyang pagdurusa. Hindi niya na mararanasan yung kanyang mararanasan. Alam niya na yung kanyang mararanasan eh. No? Humingi siya ng pagkakataon para somehow ma-excuse doon sa kanyang pwedeng maranasan na alam niyang mahirap. Yun po ay isang tunay at taos-pusong hiling sa Diyos. Sino ba naman yung magnanais na maranasan yung kanyang naranasan? Di ba sa krus ng Kalbaryo? No? Yung maranasan mo, yung maghirap, yung kutyain, no? Yung gawin yung mga bagay na hindi maganda, alang-alang doon sa mga tao na minamahal mo, na sila naman yung may kasalanan. So tayo po yun. Di ba? Instead na sa atin gawin yung mga bagay na yun, inaako niya yung mga bagay na yun, at yun yung kanyang mararanasan, kaya ang nais niya, sana sa oras na yun ay makapanagumpay siya, makalagpas siya doon sa kanyang pagdurusa. Pero makikita po natin sa bandang huli, no, ang layunin ng kanyang panalangin ay hindi upang makaiwas. Ang layunin ng kanyang panalangin ay upang maging handa sa kalooban ng Diyos. So iba po yung pag-iwas sa pagiging handa sa kalooban ng Diyos. Sabi po doon sa English version, di ba? If it were possible, the hour might pass from him, and he seeks it in line with God's will to avoid suffering of the cross. Makikita po natin na nararamdaman niya yung hirap at alam niya yung pwedeng maramdaman niya sa panahon ng pagharap niya doon sa ganoong punto ng kanyang buhay. Pero sa bandang huli, makikita natin, no, naging aware siya na kailangan niyang maging handa sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Sa ating po bang mga buhay, lagi ba na ang ating sariling kalooban ang nasusunod? O hinahayaan natin ang Diyos at ang kanyang kalooban ang manguna at masunod sa ating mga buhay? Bilang kanyang mga anak, nawa sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay, no, naisin natin palagi hindi yung ating sariling kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos.
Pangatlo at panghuli, ang tunay na pagsuko, hindi ang kalooban ko, kundi sa iyo. So, ang tunay na pagsuko, ang sabi, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. No, doon sa verse 36, kung ating matutunghayan, it tells of the submission of Jesus to the Father's will. No, dito po makikita natin yung word na ama ko, no? Magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. No? Dito po binanggit yung pag-address ni Jesus sa Diyos Ama na Abba, Father. No? Abba means, no, or is an intimate Aramaic term for father. No, pag sinabing Abba sa kanyang original na salin, no, sa pagtawag sa Ama, it shows or it is showing deep trust and relationship. Ito po'y kapahayagan ng malalim na pagtitiwala at malalim na relasyon. No, sa atin sa mga Pilipino, sanay naman po tayo doon eh. Very relational, di ba? When we address titles doon sa ating mga loved ones, di ba? Tatay, nanay, papa, mama, no, ate, kuya, lolo, lola, yun ay mga family terms o family titles na binibigay natin, tiyo, tiya, di ba? Binibigay natin bilang pagpapahiwatig na tayo ay merong malalim na relasyon at tiwala sa mga taong iyon. Of course, siyempre sa iba pang aspeto meron din. No? We call yung ating mga kapatiran, di ba? Si sister o si ate, si kuya, si brother, di ba? Si pastor, no? Yung ating family, church family members. Meron din tayong mga titles na tinatawag. No, hindi katulad sa Amerika, ano lang sila eh, no? By name, they call others by name, di ba? Hindi maramdaman masyado yung relationship sa bawat isa. So, it tells of an intimate and deep trust and relationship. No, dito parang may combination ng intimacy. Yung time ng prayer ni Jesus, may combination ng intimacy at the same time ay reverence, no, yung paggalang sa Diyos Ama, sa Panginoon, no? Nandun yung kanyang pagiging malapit at gayon din yung kanyang paggalang sa Diyos sa kanyang buhay. So, bukod doon makikita natin he is also acknowledging God's power. No, sabi diyan, magagawa mo ang lahat ng bagay. No? So, he is acknowledging God's power, God's sovereignty. No? Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. No? Lahat ng bagay ay mapangyayari ng Diyos. So, inamin ni Jesus, o inamin ng ating Panginoong Hesus, ang kapangyarihan ng Ama. He recognized the power of the Father. No? Sabi, magagawa mo ang lahat. Pero ang sabi diyan, ngunit higit sa kanyang kagustuhan ay ang pagtitiwala sa plano ng Diyos. Oo, meron siyang pag-recognize sa kapangyarihan ng Diyos at alam niya na kayang gawin ng Diyos na siya ay ilayo doon sa kanyang daranasin na paghihirap. Pero ang sabi diyan, hindi sa kanyang kagustuhan, no, bagkus doon sa kanyang pagtitiwala sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. No, yung kanyang plea, yung kanyang hiling, yung kanyang dalangin is to remove this cup from me. Remove this cup from me. No, yung, sa English version kasi yun ang ginamit eh, no. Alisin mo sa akin yung saro ng paghihirap na ito. No, it symbolizes the suffering and the wrath of God. No, yung sumpa ng Diyos, yung paghihirap na maaaring maranasan ni Jesus, symbolizing yung sin sa sanlibutan, no, na dapat tayo po yung makakaranas. Pero
si Jesus ang umako. So, it shows that Jesus, through humanity and desire, to avoid pain. No? So, makikita pa rin natin dito na pinakita pa rin at pinahayag pa rin ng ating Panginoong Yesus yung kanyang pagiging tao, tunay na tao, no, during this time. At yung kanyang desire to avoid yung pain na kanyang hindi maranasan yung pain na kanyang pwedeng maranasan. No, sabi, ang pagsuko ni Jesus ay hindi kahinaan, kundi tagumpay ng pananampalataya. Ang pagsuko ni Jesus ay hindi kahinaan, ngunit o kundi tagumpay ng pananampalataya. No, kapag tao ang tanong natin, kapag tayo ay sumusuko, ang karaniwang pagkakilanlan ng tao ay mahina. No, kapag tayo ay sumusuko, ang tingin sa atin ay mahina. Pero bilang mga anak ng Diyos, lalo sa ginawang halimbawa ng ating Panginoong Yesus, makikita natin na yung pagsuko ay hindi simbolo ng kahinaan, lalo kung ito ay nagpapaubaya o nagbibigay daan sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Lalo kung ito ay nagbibigay daan sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. No? So, it is an example or an example of perfect obedience even in times of suffering. No? Yung kanyang halimbawa ay magandang halimbawa o perpektong halimbawa ng pagsunod kahit sa panahon ng paghihirap. Kaya ba natin yun, mga kapatid? Kaya ba nating sumunod sa Panginoon kahit alam nating mahihirapan tayo? Di ba? Kaya ba nating ipaubaya sa Panginoon, ipagkatiwala sa Panginoon ang anumang bagay sa buhay natin kahit ang kapalit nun ay yung tayo'y mahihirapan, yung lalayo tayo doon sa ating comfort zone? Di ba? Minsan o madalas, yung po yung mahirap hakbangan ng isang tao, kahit ng isang Kristiyano. Yung iwan, yung kanyang comfort zone. Kasi once na iniwan mo yung iyong comfort zone, tiyak, maranasan mo yung ilang mga paghihirap sa buhay. At ayaw natin ng ganoon. Di ba? Sino man namang tao pipili ng hindi magandang karanasan? Siyempre, pipiliin natin yung lugar kung saan tayo ay maalwan. Pero kung yun naman ay under o sa ilalim ng kalooban ng Diyos, handa ba tayo na sumunod at isuko ang ating mga sarili sa Kanyang kalooban? Yung Kanyang panalangin sa panahon ng Kanyang paghihirap is an honest expression combined with surrendering to God. Ito yung modelo ni Jesus, no? Yung ekspresyon ng kanyang pagsuko sa ating Panginoon at pagsunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, sabi nga po, ang tunay na Kristiyano o ang tunay na Kristyanismo ay hindi lang tungkol sa pagpapala, kundi sa pagsunod kahit mahirap. Tandaan po natin na hindi po tayo tinalaga o naging Kristiyano, naging anak ng Diyos para maranasan lamang yung mga pagpapala. Amen? Of course, kasama po yun. Di ba? Kasama yung mga biyaya at pagpapala sa buhay natin. No? Kundi, sabi diyan, sa pagsunod kahit mahirap. Kalooban ng Diyos, kapag ikaw isang Kristiyano, ikaw ay anak niya, kailangan mong sumunod. Kailangan mong matutong sumunod kahit mahirap. No? Sumunod kahit mahirap. Si Jesus, ang ating huwaran ng ganap na pagsuko. Sa kanyang panalangin sa Gethsemane, pinakita niya na ang pagsuko sa kalooban ng Diyos ang tunay na daan sa tagumpay, kahit ito'y may kasamang krus. Handa ba nating pasanin yung krus natin bilang mga mananampalataya? Handa ba nating sundin yung kalooban ng Diyos kahit ayaw natin at mahirap? Handa pa nating ipaubaya ang ating mga sarili at isuko ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay yumuko
at tayo po ay manalangin. Dakilan naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umaga pong ito, tunay po na isang kapahayagan at paalala sa amin, Panginoon, na mahalaga na aming isuko ang aming mga sarili, lalo ang aming mga kalooban sa iyong kalooban. Yun po yung nais mo, Panginoon. Hindi mo kami dinala sa buhay namin ngayon, hindi kami naging mga Kristiyano, hindi kami napabilang sa iyong mga anak upang amin lang maranasan yung mga pagpapala ng pagiging isang Kristiyano. Kundi kasama dito, Panginoon, yung pagharap namin, pagsunod namin, pagsuko namin sa iyong kalooban at nangangahulugan, Panginoon, maging ng aming pagpasan ng mga hirap na aming daranasin bilang iyong mga anak. Pinakita mo, Panginoon, sa iyong buhay kung gaano kahalaga yung pagpapaubaya sa kalooban ng Diyos. Kung gaano kahalaga yung pagsunod sa Panginoon. Kung gaano kahalaga yung pagpapaubaya sa naisin ng Diyos higit sa aming mga sariling kalooban. Panginoon, kung meron mang mga bagay na kami ay hindi maiwan, kung meron mang mga bagay na maaring ayaw naming bitawan kasi yun yung aming comfort zone at hindi namin magawang sumunod sa iyo ng 100%, tulungan mo kami, Panginoon, na magtagumpay. At katulad po ng hamon mo ngayong umaga, Panginoon, isuko namin ang aming kalooban sa iyong kalooban. Ikaw ang masunod sa amin, hindi ang aming mga sarili. Salamat po, dakilang Diyos. Alam po namin, Panginoon, mahirap man sa aming paningin o pananaw, pero walang hindi mapangyayari sa iyo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at kaya mong gawin ang lahat ng bagay sa aming buhay. Salamat po, o dakilang Ama. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, o dakilang Diyos, sa inyong mga salita na amin pong napakinggan. Isang matibay, malaki at matatag na halimbawa ng pagsuko ng buhay, ang aming example, ehemplo ng aming buhay, ang aming sinasampalatayanan, kinikilala, itinataas ang aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa inyong patuloy ding pagpapala sa lahat ng aking mga kapatid dito po sa Caridad Unida Christian Church. Dalangin ko, Panginoon, ang inyong pong pangunguna sa kanila sa pamagitan ng inyong pong lingkod, ng aming Pastor Larry de la Cruz at ang aming pong Pastor Perdi Ada, sa kanila pong pangunguna sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy niyo silang bigyan ng knowledge and wisdom, good health, at yun din, Panginoon, yung very supportive na mga membro ng konsilyo na kung saan ay laging sumusuporta, laging nanalangin, laging magiging matibay, nagkakasundo, nagkakaisa. At pagbuklurin niyo po sila, Panginoon, ng pag-ibig sa isa't isa sa larangan po ng paglilingkod sa inyo. Sa inyo namin pagkatiwala maging ang lahat ng mga kapisanan, lahat ng mga membro, lahat ng mga kapatid naming may mga karamdaman, iunat po ninyo, o Panginoong Jesus, ang inyong mga kamay upang sila ay pagalingin sa pangalan ng Panginoong Jesus. And I pray that you are going to bless them, O God, with blessings, overflowing blessings, patuloy lang maranasan, so that they can be a blessing to other people, especially in this church. Maraming salamat po, maging sa mga ministeryo na inyo pong pinagkatiwala sa kanila, within this church and outside this church, Panginoon, yung mga outreaches nila, yung kailan pong mga mission points, at yun din, Panginoon, yung mga plano pa nilang gagawin para sa inyong glory. Maraming salamat po, dakilang Ama. Ito pong aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ng mga taong ilan
at ngayon ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang tanglaw, aliw, patnubay, pakikipisan, kapangyarihan, kapuspusan at kapahiran ng Santong Espiritu ay sumaatinawang lahat mula ngayon at magpakailanpaman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.